Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Kinagabihan, tahimik ang buong bahay ni Naset. Matapos maghapunan, dumiretso siya sa kanyang silid. Nakahanda na ang kanyang study table, ang mga librong dapat niyang basahin. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya magawang buksan ang kahit isa. Humiga siya sa kama. Tahimik na nakatanaw sa kisame. Kanina pa siya ganon. Hindi siya mapakali. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Cassandra sa library. Sa tingin ko, may tinatago ka. Napapikit siya. Ang kulit mo talaga. Mahina niyang bulong. Hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing kasama niya ang dalaga, tila mas nahihirapan siyang panindigan ang desisyon niyang ilayo ang sarili rito. Noon, madali lang. Pag-aaral, bahay, library, ganun lang. Simple lang ang mundo niya. Ngunit simula nang dumating si Cassandra, parang unti-unti iyon nagbago. Napabuntong hininga siya. Hindi pwede. Hindi ngayon. Dahan-dahan niyang ipinikit ng mga mata. Sa likod ng kanyang isipan, ay tila may isang alaalang pilit na gustong bumalik. Isang alaalang may kasamang sigawan, luha, at isang boses na matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Umupo siya sa kama at mariing ipinilig ang ulo. Hindi ko dapat balikan nakaraan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang bahay ni Cassandra. Maliwanag pa rin ang ilaw sa silid nito. Saglit siyang napatitig. Pagkatapos ay marahan ng isinara ang kortina. Mas mabuting manatili kang malayo sa akin, Cassandra. Hindi mo alam kung gaano kagulo ang mundong pinanggalingan ko. Sa unang pagkakataon, baka sa kanyang mukha ang lungkot na matagalan niyang itinatago. Isang lungkot na balang araw ay malalaman din ni Cassandra. Ngunit sa ngayon, mananatili muna itong isang lihim. 6 na taon na nakalipas. Bago pa man naging scholar si Seth, bago pa man siya makarating sa St. Monteverde University, sa isang maliit na baryo, nakatayo ang luma nilang bahay na yari sa kahoy at yero. Hapon noon, marahang bumukas ang pinto. Pumasok ang ama ni Seth, si Rogelio. Dala ang isang lumang sombrero at itak na gamit niya sa bukid. Halatang halata ang pagod sa kanyang mukha. Punong-puno ng putik ang kanyang mga bota at basang-basa ng pawis sa kanyang damit. Ngunit higit sa lahat, hindi tulad ng dati ang kanyang ekspresyon. Noon, sa tuwing uuwi ito mula sa sakahan, lagi siyang may dalang ngiti. Lagi niyang niyayakap ang kanyang asawa at kinukulit ang anak niyang si Seth. Ngunit ngayon, tahimik siyang umupo sa lumang silyang kawayan. Hindi man lang niya nagawang ngumiti. Napansin iyon ng kanyang asawa, si Marta. Lumapit ito at inilapag sa mesa ang isang basong malamig na tubig. Han, mahina ang kanyang boses. Ano nangyari? Hindi agad sumagot si Rogelio. Sa halip ay ininom niya ang tubig at napabuntong hininga. Lumalala na ang problema. Kumunot ang noo ni Marta. Anong ibig mong sabihin? Tahimik lamang si Rogelio. Mahigpit niyang hawak ang baso na tila may mabigat sa iniisip. Samantala, sa likod ng manipis na kortinang naghihiwalay sa sala at sa maliit na silid, tahimik na nakatayo ang 13 taong gulang na si Seth. Kagaling lamang niya sa pag-aaral. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng kanyang mga magulang. Ngunit nang mapansin niyang seryoso ang mga ito,
Hindi na siya umalis. Tahimik siya nakinig. Naramdaman ni Marta ang kaibang katahimikan ng kanyang asawa. Hinawakan niya ito sa kamay. Sabihin mo sa akin, mag-asawa tayo. Ano man ang problema, haharapin natin. Dahan-dahang napayuko si Rogelio. Bahagya siyang napapikit. At sa nanginginig na boses, may mga salitang lumabas sa kanyang bibig na tuluyan nagpabago sa buhay ng kanilang pamilya. Aagawin na nila ang lupa natin. Natigilan si Marta. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Oo, may papeles silang dala. At kung hindi tayo makakabayad sa utang bago matapos ang buwan, mawawala sa atin ang lahat. Sa likod ng kortina, mahigpit na nakakayom ng batang si Seth ang kanyang mga kamao. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Ngunit alam niyang may malaking unos na paparating sa kanilang pamilya. Biglang bumangon si Seth mula sa kanyang higaan. Mabilis ang kanyang paghinga. Parang sariwa pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayaring naganap na 6 taon na nakalipas. Napahawak siya sa kanyang noo at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi. Ayaw na niyang balikan ang mga alaalang iyon. Mga alaalang pilit niya ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumapit siya sa kanyang study table at kumuha ng isang basong tubig. Isang lagok, 2, 3. Ngunit hindi pa rin nawala ang bigat na kanyang nararamdaman. Muli niyang naalala ang mukha ng kanyang ama noong araw na iyon. Ang pagod, ang lungkot, at ang takot na noon lang niya nasilayan sa mga mata nito. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi na iyon ang buhay ko ngayon. Huminga siya ng malalim. Ilang sandali pa'y naupo siya sa harap ng kanyang mesa at binuksan ang isang makapal na libro. Pinilit niyang ilihis ang kanyang isip. Ito ang paraan niya sa tuwing bumabalik ang masasakit na alaala. Ang mag-aral, ang mag-focus, at huwag lumingon sa nakaraan. Basta makapagtapos ako, magiging maayos din ang lahat. Ngunit kahit pilit na inuulit ang mga salitang iyon sa kanyang sarili, may isang tanong na hindi pa rin niya matakasan. Talaga bang may iwan sa nakaraan ng lahat? Samantala, sa kabilang bahay, nakatayo si Cassandra sa balkonahe ng kanilang bahay. Napansin niyang bukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Seth. Napangiti siya. Nag-aaral na naman siya, bulong niya. Hindi niya alam na sa likod ng ilaw na iyon ay may isang binatang tahimik na nakakapaglaban sa sarili niyang mga alaala. Mga alaalang pilit niya ikinukubli sa lahat, lalo na kay Cassandra. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa St. Monteverde University. Maagang nagising si Seth. Bagamat kulang siya sa tulog dahil sa mga alaalang bumabagabag sa kanya kagabi, pilit pa rin niyang bumangon. Tapos na. Mahina niyang sabi sa sarili habang naghihilamos. Hindi ko naiisipin ang nakaraan. Pagkatapos magbihis, isinukbit niya ang kanyang backpack at lumabas ng silid. Naabutan niya ang kanyang inang si Marta na naghahanda ng almusal. Maaga ka na naman anak, nakangiting sabi nito. Kailangan po eh. Ngumiti si Marta habang inilalapag ang sinangaga, itlog at pritong isda sa mesa. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mag-aaral ka nga pero kailangan mo rin magpahinga ha? Tumango lamang si Seth. Opo ma. Matapos mag-almusal nagpaalam siya at lumabas ng bahay. Pagbukas pa lamang niya ng gate, may nakita na naman siyang pamilyar na mukha. Nakasandal sa gate na katabing bahay si Cassandra. Tila kanina pa na naghihintay. Nang makita siya agad itong ngumiti. Good morning, scholar. Napahinto si Seth. Napabuntong hininga siya bago bahagyang umiling. Good morning. Akala ko mauna ka na naman eh. Hindi, tamang oras lang. Lumapit si Cassandra sa kanya.
Maglalakad ulit tayo? Napatingin si Seth sa kanyang sapatos, saka sa kotse ng pamilya ni Cassandra na nakahanda sa garahe. Sigurado ka? Tumango ang dalaga. Saglit siyang tinatigan ni Seth. Pagkatapos ay marahan siyang umiti. Isang napakaliit na ngiti na halos hindi mapansin. Pero kapag sumakit ulit ang paa mo, bawal magreklamo ha. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Hay, ngumingiti ka pala. Agad na nawala ang ngiti ni Seth. Hindi. Nakita ko eh. Hindi nga eh. Napatawa si Cassandra. Sa unang pagkakataon, hindi na ganun kabigat ang umagang iyon para kay Seth. At hindi niya namalayang sa simpleng pangungulit ni Cassandra, unti-unti nang nababawasan ang bigat ng mga laalang matagal niyang pasana. Habang magkatabi naglalakad sina Seth at Cassandra papunta sa universidad, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na kapalarang unti-unti na naghahabi na kanilang kwento. Sa bawat tawanan, sa bawat simpleng usapan, mas lalo silang nilalapit ng tadhana sa isang katotohanang kayang sirain ng lahat. Isang katotohanang 6 na taon na nakabaon. Sa isang lumang kahon sa silid ni Marta, may nakatabing sobre na matagal na niyang hindi binubuksan. Sa ibabaw nito ay may kupas na sulat kamay para sa pamilya ni Rogelio. Sa loob ng sobre ay may ilang dokumento at isang lumang litrato. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na pangalan na Victor Villanueva. Iyon ang pangalan ng ama ni Cassandra. Mahigpit na napahawak si Marta sa litrato. Nangako akong hindi na ito malalaman ni Seth. Mahina niyang bulong. Patawarin mo ako anak. May mga bagay na hindi pa handang malaman ni Seth. At may mga pangyayaring hindi rin alam ni Cassandra. Ang nakaraan ng kanilang mga pamilya ay mas malalim kaysa sa inaakala nila. Isang lihim na kapag nabunyag ay maaari maging pinakamalaking pagsubok sa pag-ibig na unti-unti pala ang namumuo sa pagitan nila. Matapos makaalis sa Seth papuntang universidad, nanatili si Marta sa kanyang silid. Tahimik niyang inilabas ang lumang kahoy na matagalan niyang itinatago sa ilalim ng aparador. Isa-isa niyang hinaplos ang mga lumang litrato. Mga larawan na panahon pang buo pa ang kanilang pamilya. Nang makita niya ang litrato ng kanyang asawang si Rogelio, napaluha siya. 6 na taon na, mahina niyang bulong. Muli niyang kinuha ang isang sobre. Sa loob nito ay naroon ang ilang lumang dokumento at isang litrato ng 2 lalaking magkatabing nakangiti. Isa sa kanila ay si Rogelio, ang isa naman ay si Victor Villanueva, ama ni Cassandra. Noong una, magkaibigan ng dalawa. Magkasama silang nangarap na umasenso at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit may isang pangyayaring tuluyang sumira sa pagkakaibigang iyon. Isang pangyayaring hindi alam ng kanilang mga anak. Napapikit si Marta habang pinagmamasdan ang litrato. Hindi ko alam kung kasalanan ba talaga niya. Pero simula ng araw na iyon, nawala si Rogelio. Hanggang ngayon, hindi pa rin tatagpuan ng kanyang asawa. Wala man lang bangkay. Wala man lang malino na paliwanag. Tanging katahimikan ang naiwan. At ang higit sa masakit, hindi alam ni Seth ang buong katotohanan. Ang alam lamang niya isang araw, hindi na umuwi ang kanyang ama. Pinunasan ni Marta ang kanyang mga luha. Huwag sana, mahina niyang sambit. Huwag sanang maulit ang nangyari noon. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, magkatabi na naglalakad papasok ng universidad sina Seth at Cassandra. Masaya ang dalaga habang kinikwentuhan ng binata tungkol sa kung papaano siya muntik madapa noong nakarang araw. Paminsan-minsan ay tumatango lamang si Seth. Hindi niya alam na ang ama ng babaeng unti-unti na pumapasok sa kanyang puso ay may pangalan na matagalan na niyang naririnig sa mga bangungot ng kanyang ina. At sa kabilang panig, may isang lalaking tahimik na nakamasid sa kanilang dalawa.
si Gabriela. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay tila may ipinaplanong hindi pa nila nalalaman na. Habang naglalakad sila sa loob ng campus, tahimik lamang si Seth. May mga pagkakataong napapangiti si Cassandra habang ikinikwento ang kung ano-anong nangyayari sa klase nila. Paminsan-minsan ay napapailing na lamang si Seth. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na anyo, may isang lihim na pilit niyang kinikimkim. Alam niyang walang kasalanan si Cassandra. Noong mangyari ang trahedyang sumira sa kanilang pamilya, 6 na taon na nakalipas, nasa lungsod pa ang pamilya ni Cassandra. Doon ito lumaki. Doon din ito ipinanganak. Wala itong alam sa nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Seth. Wala itong alam sa sakit na iniwan ng nakaraan. Kaya sa tuwing nakikita ni Seth ang dalaga, dalawang magkasalungat na damdamin ang sumasagay sa kanyang isip. Kapag naalala niya ang pangalang Villanueva, bumabalik ang galit na matagalan niyang sinusubukang ibaon. Ngunit sa tuwing nakikita niya nakangiti si Cassandra, unti-unting nababawasan ang bigat ng galit na iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya kasalanan. Bulong niya sa sarili. Hindi siyang gumawa noon. Ngunit kahit paulit-ulit niya iyong sabihin, hindi niya pa rin lubusang maalis ang anino ng nakaraan. Napatingin siya kay Cassandra na abalang-abala sa pagkwento. Nang mapansin nito nakatingin siya, agad itong ngumiti. Bakit? Tanong nito. Agad na umiwas ng tingin sa Seth. Wala. Ngunit sa pagkakataong iyon, napansin ni Cassandra na tila may kakaibang lungkot sa mga mata ng binata. Lungkot na mabilis itong itinago sa likod ng isang bahagyang ngiti. At sa unang pagkakataon, hindi na lang si Cassandra ang nagtatago ng nararamdaman, pati si Seth. Dahil sa bawat aras na lumilipas, mas lalo niyang napapatunayang mahirap kamuhian ang isang taong walang kamalay-malay sa kasalanan ng iba. At iyon ang higit niyang kinakatakutan. 6 na taon na nakalipas. Matapos sa pagkawala ni Rogelio, tila gumuho ang mundo ni Marta at ng 13 taong gulang na si Seth. Araw-araw nilang hinihintay ang pagbalik nito. Bawat kaluskos sa labas ng bahay ay umaasa lang si Rogelio na. Ngunit lumipas ang mga linggo, naging mga buwan, hanggang sa umabot ng 1 taon, wala pa rin balita. Marami nagsasabing baka umalis na ito. May ilan naman nagsasabing baka may nangyaring masama. Ngunit tumanggi si Marta na maniwala. Hindi kami iiwan ni Rogelio. Paulit-ulit niyang sinasabi. Kilalang kilala ko ang asawa ko. Dahil wala ng haligi na kanilang tahanan, napilitan si Marta na ibenta ang ilan nilang alagang hayop upang may papambili ng pagkain at may pagpatuloy ang pag-aaral ni Seth. Ngunit hindi iyon sapat. Unti-unti ring nawala sa kanila ang maliit na lupang kanilang sinasaka. Wala na silang napagkukunan ng kabuhayan. Isang gabi, tahimik na nag-uusap ang mag-ina. Anak, mahinang boses ni Marta. Sa tingin ko, kailangan nating umalis. Napatingin si Seth sa kanyang ina. Saan po tayo pupunta? Anak, sa lungsod. Naroon ang tiyahin mo. Sinabi ni handa ni tayong tulungan habang nagsisimula ulit tayo. Tahimik na yumuko si Seth. Ayaw niyang iwan ang baryong kinalikahan niya. Naroon ang mga alaala na kanyang ama. Ngunit wala silang pagpipilian. Makalipas ang ilang araw, bitbit ang 2 lumang maleta at ilang kahon ng gamit. Sumakay sila sa isang lumang bus patungo sa lungsod. Habang papalayo ang sasakyan sa kanilang baryo, tahimik na nakatanaw si Seth sa bintana. Unti-unti naglalaho sa kanyang paningin ang kanilang lumang bahay, ang sakahan, at ang mga lugar na minsan naging masaya ang kanilang pamilya. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Babalik ako at aalamin ko ang buong katotohanan sa pagkawala ni tatay. Pagdating nila sa lungsod, nagsimula silang muli.
Namasukan si Marta bilang mananahi sa isang maliit na pagawaan. Samantala si Seth ay nagsikap sa pag-aaral. Araw at gabi siya nagbasa ng mga libro. Hindi siya nag-aksaya ng oras dahil alam niyang edukasyon lamang ang tanging daan upang mabago ang kanilang buhay. Taon ang lumipas dahil sa kanyang sipag at mataas na marka, nakapasa siya bilang full scholar sa St. Monteverde University. Hindi niya inaasahang sa lungsod ding iyon, muli siyang ilalapit ng tadhana sa pamilyang matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Isang pamilyang may apelyidong matagal nang nakaukit sa kanyang isipan, ang Villanueva. Ilang buwan bago magsimula ang klase sa St. Monteverde University, kakatanggap pa lamang ni Seth sa balitang iyon na isa siya sa napiling full scholars ng universidad. Hindi niya may paliwanag ang saya niya. Iyon ang pagkakataong matagal niyang ipinagdasal. Kinagabihan binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Nais niyang alamin ang lahat tungkol sa universidad na papasukan niya. Isa-isa niyang binasa ang tungkol sa mga programa, mga propesor at ibang-ibang organisasyon ng campus. Pagkatapos ay napadpad siya sa gallery ng mga larawan ng universidad. May mga litrato ng campus, laboratory, ng library, ng mga estudyanteng nananalo sa iba't ibang kompetisyon. Tahimik lamang siya nag-scroll. Hanggang sa may isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang grupo ng mga estudyante ang nakangiting nakatayo sa harap ng main building. Ngunit hindi ang buong grupo ang kanya napansin, kundi ang isang dalagang nasa gitna. Mahaba ang buhok nito at maliwanag ang ngiti habang may hawak na tropeyo. Napahinto ang daliri ni Seth sa pag-scroll. Hindi niya alam kung bakit. Ilang segundo niya iyong pinagmasdan. Mukhang masaya siyang tao, naisip niya. Maya-maya ay napailing siya. Ano pang ginagawa ko? Mabilis niyang isinara ang larawan at bumalik sa pagbasa tungkol sa scholarship. Hindi niya alam ang pangalan ng dalaga. Hindi rin niya alam kung anong kurso nito. At wala siyang balak alamin. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong estudyante sa universidad. Ngunit hindi niya alam ang babaeng sandali niyang pinagmasdan sa lumang larawan ay si Cassandra Villanueva. Ang babaeng makalipas ang ilang buwan ay hindi lamang magiging klase at kapitbahay niya, kundi magiging taong unti-unting babago sa direksyon ng kanyang buhay. At higit sa lahat, ang anak ng lalaking matagal na niyang sinisisi sa pagkawasak ng kanilang pamilya. Flashback. Noong araw na kumatok sa pintuan ng bahay ni Seth, sina Victoria at Cassandra upang magdala ng welcome gift. Pagkabukas pa lamang ng pinto, natigilan si Seth. Siya. Hindi lamang dahil ito ang babaeng niligtas niya noong gabing hinarang ito ng 4 na lalaki, kundi dahil siya rin ang babaeng minsan niya nakita sa larawan ng St. Monteverde University habang nagsasaliksik tungkol sa paaralang papasukan niya. Hindi niya inakala magkikita sila, lalo na ang maging magkapitbahay. Nang gabing iyon, matapos umalis si Cassandra, hindi na muli nakapag-concentrate si Seth sa kanyang pag-aaral. May kung anong bumabagabag sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa mga student organization at maginaging campus achievers. Hindi nagtagal. Muli niyang nakita ang larawan ng dalaga. Ngayon ay may nakalagay na pangalan, Cassandra Villanueva. Para bang tumigil ang oras, nanigas ang kanyang kamay sa mouse. Paulit-ulit niyang binasa ang apelyido, Villanueva. Ang apelyidong matagal na niyang gustong kalimutan. Ang apelyidong paulit-ulit niyang naririnig sa mga pag-uusap noon ng kanyang ina at ama. Napapigit siya. Hindi maaari nagkataon lang. Mahina niyang sambit. Ngunit habang mas lalo niyang tinititigan ang impormasyon tungkol sa dalaga, lalo niyang napatunayang tama ang kanyang hinala. Anak ito ni Victor Villanueva. Tahimik na niyang isinara ang laptop. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ngayon niya naunawaan kung bakit tila may kakaibang pakaramdam siya na makita si Cassandra sa kanilang pintuan.
Mula noon, mas lalo niya inilayo ang sarili sa dalaga. Noong una, ang dahilan lamang niya ay ang kanyang pag-aaral at ang scholarship na ayaw niyang malagay sa alanganin. Ngunit matapos niyang malaman ang tunay na apelyido ni Cassandra, nadagdagan pa ang dahilan. Hindi niya gustong mapalapit sa anak ng lalaking pinaniniwalaan niyang may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang ama. At sa bawat pagkakataong ngumingiti si Cassandra sa kanya, mas lalo siyang nahihirapang panindigan ang desisyong iyon dahil alam niya nga walang kasalanan ang dalaga. Ngunit hindi pa rin niya kayang kalimutan ang sakit na iniwan na nakaraan at iyon ang dahilan kung bakit sa tuwing lumalapit si Cassandra, mas lalo siyang lumalayo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Dumating ang pinakahihintay ni Cassandra, ang Sabado. Maaga pa lamang ay gising na siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang pumasok sa isip niya ay ang usapan nila ni Seth sa library. May gagawin ka ba sa Sabado? Busy ako. Napangiti siya. Busy ka ha? Bumangon siya sa kama at mabilis na nag-ayos ang sarili. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at puting sapatos. Hindi tulad ng karaniwan niyang pormahan sa universidad, mas simple ang kanyang ayos ngayong araw. Pagkababa niya sa sala, nadatnan niya ang kanyang ama, si Victor Villanueva, na nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Good morning, Dad. Good morning, anak. Nakangiting sabi nito. Mukhang maaga kang gumising Opo. May lakad ka ba? Saglit na natigilan si Cassandra. Wala naman po. Lalabas lang siguro ako mamaya. Tumango si Victor at muling ibinalik ang pansin sa dyaryo. Samantala, sa kabilang bahay, maaga rin nagising si Seth. Nasa harap na siya ng kanyang study table bago pa sumikat ang gusto ang araw. Nakabukas ang laptop, nakalatag ang mga reviewer at may tasa ng kape sa kanyang tabi. Ito ang plano niya para sa buong Sabado mag-review. Tapusin ang mga requirements at huwag lumabas ng bahay kung hindi kinakailangan. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang bahay may isang dalagang hindi pa rin sumusuko. Habang nakatanaw si Cassandra mula sa bintana ng kanyang silid, nakita niya nakabukas na ang ilaw sa kwarto ni Seth. Napailing siya habang napangiti. Talagang nag-aaral naman. Maya-maya ay may pila na naman diya ang pumasok sa isip niya. Busy ka pala ha? Subukan natin baguhin ang plano mo ngayong Sabado, Mr. Scholar. At sa ibaba ng kanilang bahay, may isang sasakyang papalabas ang garahe. Ngunit ang pupuntahan ni Cassandra ay hindi ang mall, hindi ang cafe, at hindi rin ang bahay ng kanyang mga kaibigan. Ang una niyang destinasyon, ang bahay ng kanilang misteryosong kapitbahay. Nang makarating si Cassandra sa bahay ni Seth, huminto muna siya sa tapat ng gate. Napangiti siya na makitang nasa hardin ang ina ni Seth na si Marta, abala sa pagdidilig ng mga halamang namumulaklak. Good morning po, Tita Marta. Masiglang bati ni Cassandra. Napalingon si Marta at agad nang umiti. Nako Cassandra, good morning din iha. Lumapit si Cassandra sa gate. Ang gaganda po ng mga halaman ninyo. Salamat naman. Libangan ko lang mga mag-alaga ng mga ito. Nakakagaan ng pakaramdam. Napansin ni Cassandra ang iba't ibang bulaklak at halamang maingat na inaalagaan ni Marta. May kailangan ka ba kay Seth? Nakangiting tanong nito. Bahagyang nahiya si Cassandra. Gusto ko lang po sa siyang yayain. Ganggautala sabi niya. Napatawa si Marta. Naroon siya sa kanyang kwarto. Nagre-review na naman. Napailing si Cassandra. Kahit Sabado po? Tumango si Marta. Ganyan talaga anak ko. Kapag sinabi niya mag-aaral siya, halos hindi na lumalabas ng kwarto. Napabuntong hininga si Cassandra. Ang sipag naman po niya. Napangiti si Marta habang pinagmamasdan ang dalaga. Kung gusto mo, pumasok ka.
puntahan mo siya. Mukhang matutuwa rin naman siya kung may bibisit sa kanya. Hindi napigilan ni Cassandra ang mapangiti. Talaga po? Hindi nga lang niya ipapakita. Pero mabait ang anak ko. Napatawa rin si Cassandra. Ay siya, sige po tita. Binuksan ni Marta ang gate at pinapasok ang dalaga. Habang naglalakad sila papasok ng bahay, wala silang kamalay-malay na mula sa ikalawang palapaga. Bahagya nakasilip sa Seth sa bintana na kanyang silid. Nang makita niyang si Cassandra ang kausap na kanyang iya, napahawak siya sa noo. Hindi talaga siya sumusuko. Ngunit sa kabila ng kanyang reklamo, hindi niya namalayang may bahagyang ngiting gumuhit sa kanyang mga